Ating binasa kanina na kung saan po ay napakahalaga ang mga bagay na ito na itunuro po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Ito po ang Book of Titus ay sulat po ni Pablo kay Tito, at the same time sulat din po niya sa Church of Ephesus, no? Sinulat po niya sa church, sinulat din po niya kay Tito. Na si Tito ay, tandaan po natin, isa din po siya sa tinuruan, no, ng ating kapatid na Pablo sa mga salita po ng ating Panginoon, na kung saan ay meron siyang mga tinagubilin para po sa gawain po ng ating Panginoon. At kanyang ipinahayag, of course, yung pagliligtas po ng ating Panginoon. At the same time, yung doktrina po ni Lord, ang kanyang ipinangaral. At of course, yung tinatawag po na practical living. Yung kanyang Kristiyanong pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoon. At kasama po ito yung buong church, no, ng Efeso, mga kapatid. Kaya dito po sa Titus chapter 2, verse 11, isang talata lamang kung babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao." So our topic this morning is about the grace of God, mga kapatid. So, bakit po ang aral na ito ay pabalik-balik natin na pinapangaral po? No? Sapagkat tandaan po natin, ang aral po ng Diyos, kahit po yan pabalik-balik nating mapakinggan, pabalik-balik natin na binabasa, alam niyo po ba na fresh pa rin sa isip po natin? Amen po? Amen. Fresh pa rin po yun, mga kapatid. Sariwa pa rin yun sa puso natin, sa isip natin, ang mga salita ng Diyos. You know why? Sapagkat ang salita po ng Diyos ay kinasihan po ng Diyos. No? Sabi po sa aklat ng 2 Timothy chapter 3, verse 16, "All scripture is given by God, inspiration by God, inspired by God." Ang mga salita ng ating Panginoon. Kinasihan ng ating Panginoon. Ibinigay ng Diyos sa atin, kinasihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya napakahalaga ito, yung mga aral na ito, yung biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan. Para kanino? Para sa lahat ng mga tao. Sinong lahat ng mga tao? Of course, yung lahat na mga hinilang ng Diyos Ama before the foundation of the world. Kasi pag sinabing all, meron kasing all na tinatawag in particular. Tama? Dapat maintindihan natin yung word na all. Kasi ang all, hindi lahat all without exemption. Tama po? Merong all in particular. Ibig sabihin, yung lahat lang na grupo na yan. Yung lahat lang na pinili ng Diyos, yung lahat na yan, tinawag po ng ating Panginoon sa kaligtasan. Yun pong ibig sabihin ng all na binabanggit po dito ng ating kapatid na Pablo sa kanya pong pangangaral ng mga salita po ng Diyos. Kaya po, ay palagi po natin itong binabalik-balikan sapagkat talaga hong aminin man natin hindi, mga kapatid, ang tumatakbo sa buhay po natin, biyaya ng Diyos. Amen? Totoo po ba yan? Aminin man natin hindi. Tandaan po natin, ang tumatakbo sa buhay po natin, from head to foot, ay biyaya po ng ating Panginoon. Pero itong pag-aralan natin ngayon, malalim na biyaya po ng Diyos. Kasi maraming mga nangangaral din na grace of God, pero ang tinutukoy nila, puro lamang mga material na bagay. Tama po? Hindi yung masama yan. Tama po yan na ang mga material na bagay, biyaya din po yan ng Diyos. Pero dapat makita ho natin yung malalim pa na biyaya
na itinuro po ni Pablo para po sa lahat ng mga tao ng Diyos. Para sa lahat ng mga mananampalataya katulad po natin. Kaya dito po ay yung tinatawag po na grace unmerited favor of God. Pag sabing unmerited, ibig sabihin ay not adequately earned or deserved. No? Hindi po natin deserve na maligtas. Ito po ay binigay ng Diyos na pabor sa atin ang kanyang biyaya. Amen po? Kasi tayo makasalanan dati. Wala naman tayong ginawa na matino dati. Amen po? Okay? Kaya po, ang biyaya ng Diyos napakahalaga sa buhay po natin. Hindi tayo karapat-dapat, subalit, ginawa tayong karapat-dapat po ng ating Panginoon dahil po sa kanyang biyaya po sa buhay po natin, mga kapatid. No? Now, grace mentioned 160 times in the Bible. No? 160 times. No? Napakarami po. No? Binanggit ni Lord yan from Old Testament to New Testament. At of course, ang 38 times po ay sa Old Testament. At ang pinakamarami po sa New Testament is about 122 times. Ganun po karami ang word na grace sa banal na kasulatan sapagkat tandaan po natin ay tayo po, hindi na po tayo ngayon sa batas. Noong unang panahon, kundi tayo po ay nasa ilalim na po ng biyaya ng Diyos. Amen po? Kaya sabi po dito, basahin po natin sa Romans, mga kapatid, no? Romans chapter 6, okay? Verse 14, for sin shall not have dominion over you, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-hari sa inyo. For ye are not under the law. Tingnan niyo po but under grace. Okay? So we are under grace in the sight of God. Hindi na po tayo sa ilalim po ng batas na maraming mga nangangaral, puro batas ang pinapangaral, ngunit ang batas ni Lord, hindi naman natin talaga masusunod. Tama po? Kaya ang grace ni Lord, ang siyang umiiral sa buhay po natin, higit sa lahat po, ito po ang tinatawag po na kaligtasan at buhay po na walang hanggan. Kaya meron po akong ibahagi po sa inyo ang apat na mga bagay, mahalagang bagay, tungkol po sa tinatawag na biyaya po ng ating Panginoon. Para po maintindihan po natin talaga ang aral po ng ating Panginoon. No? And I believe na kailangan po itong ipangaral pabalik-balik para maitanim sa puso po natin, sa isip po natin. Ito po ang katotohanan ng ating Panginoon. Para po hindi po tayo madaya, para po tayo ay ma-educate ng salita po ng Diyos. Tama po? Kaya naman maraming mga Kristiyano nadadaya dahil kulang sa kaalaman ng salita po ng Diyos. No? Hosea chapter 4 verse 6, ano sabi ni Lord? My people are destroyed because of lack of knowledge. Napapahamak sila. Hindi o sa impyerno, napapahamak sila sa kanilang buhay sa lupa dahil po kulang sa kaalaman ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? Now, number 1, according to the scriptures, God has chosen His people before the foundation of the world is by the grace of God. Ang pagpili po ng Diyos sa atin before the foundation of the world, ito po ay biyaya ng Diyos. Amen po? Bakit biyaya ng Diyos? Kasi ang Diyos po ang nagpili sa atin. Amen? Ang Diyos po ang naghirang sa atin. Meron bang mga talata tungkol sa paghirang sa atin? Meron ba nasa banal ba na kasulatan ang pagpili sa atin ni Lord? Oo. Meron sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi dito, according to the scriptures. Hindi po ito ayon sa sarili ko. Amen? According to the scriptures. Ayon sa mga kasulatan. Siya po ang nagsabi, si Lord ang nagsabi, ang mga propeta ang nagsabi,
ang mga apostol na nagsabi tungkol po sa tinatawag na pagpili ng Panginoon before the foundation of the world. Halimbawa po, basahin po natin ang 1 Peter, mga kapatid. 1 Peter chapter 1, verse 2. No? Ano sabi ho dito? Elect according to the foreknowledge of God the Father. No? Hinirang ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama. So, ang nagpili at naghirang, ang Diyos Ama. Amen po? Dahil sa kanyang kaalaman, before, hanggang ngayon, umiiral ang kanyang pagkakaalam ng lahat ng mga bagay sa mundo pong ito, mga kapatid. Kaya ho, malinaw po na meron pong paghirang yung ating Ama before the foundation of the world. Basahin pa po natin, aklat po ng Ephesians chapter 1, verse 3 up to verse 4. Sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Take note, spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ito po ay sa mga makalangit na bagay. Ito po yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya sa verse 4, sabi po dito, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. According, ayon sa pagkapili niya. No? Hindi ho pastor ang pumili, kundi ang Diyos Ama ang siyang pumili. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago pa itinatag ang sanlibutan. No? Wala pa pong sanlibutan. Hindi pa po naitatag. Meron na pong pinili ang Diyos. Meron na po siyang plano sa kaligtasan. Amen po? Meron na po siyang ginawa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. That we should be holy and without blame before Him in love. Upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, ang nagbigay sa atin ng ang nagpapabanal sa atin, nagbigay sa atin ng kaligtasan na walang dungis sa harapan ng Diyos, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Hindi po ang sinumang tao sa mundo po ito, mga kapatid. Ano pa po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Okay? According to the scriptures lagi, yung ating binabasa po, mga kapatid. Okay? Now, dito po sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, anong sabi dito? But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Nagkapasalamat po si Pablo during the time sa church ng Thessalonica. Ang sabi ho niya dito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Ang kausap po niya, ang church, yung mga brethren, yung mga kapatiran. Nang sabi ho dito, pinakita ho niya na because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Tingnan niyo po, malinaw po, na sa simula pa, sabi po dito, ay hinirang na tayo ng Diyos sa ikaliligtas natin. Tingnan niyo po, mga kapatid, kaya ang kaligtasan, gawa po lamang ng Diyos. Tama po? Nalalaman po natin nung pinangaral na po sa atin ang ginawa ng Diyos. Tama? Kaya sabi dito sa verse 14, whereunto He called you by our gospel. Kaya tinawag tayo sa Ebanghelyo. Sinong tinawag? Yung mga naligtas. Tama? Kaya tayo tinawag ng Diyos sa Ebanghelyo, na narinig natin Ebanghelyo, nagkaroon tayo ng willingness to hear the Word of God. Meron tayong isang puso na willingness to obey the Word of God. Kaya ito na po ngayon. At tayo po'y tinawag sa ministry ng ating Panginoon. Sabi po dito, whereunto He called you by our gospel, sa pangangaral, to the obtaining
of the glory of our Lord Jesus Christ. Sa kalagayan ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluhatian ng ating Panginoong Hesu Kristo. Tingnan niyo po, dati, hindi tayo karapat-dapat sa Lord, pero ginawa tayong karapat-dapat ng ating Panginoon dahil po sa kanyang biyaya po sa buhay po natin. Okay? Now, ang tanong, tayo po bang una tumawag sa Diyos o ang Diyos ang siyang tumawag una sa atin? Ang Diyos, of course, ang siyang tumawag sa atin. Sabi po dito, at nagtalaga po sa atin. Verse 16 ng John chapter 15, ano sabi dito? Ye have not chosen me. No? Siya ang unang pumili. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Ye have not chosen me, mga kapatid. But I have chosen you. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Tandaan po natin. Okay? Kaya ho, mga kapatid, labas po dito ang personal decision ng tao sa kaligtasan. Tama? Bakit? Kasi po, hindi tayo ang pumili sa Diyos. But, sabi ni Lord, but I have chosen you. Ngunit ako ang pumili sa inyo. Tingnan niyo po kaya mapalad tayo. Dahil tayo po ay pinili ng Diyos. Amen po? Sa kadahil-dahil ng mga tao sa mundo, isa po tayo sa pinili po ng Panginoon. Nung pinili tayo ni Lord, hindi dahil sa ating mukha, hindi dahil sa ating ugali, hindi dahil sa ating kung ano man ginagawa natin. Wala po. No, bagsak po tayo lahat. Sabi na ng banal na kasulatan, tayong lahat katulad ng isang basahan na marumi sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. No, itinalaga din pa pala tayo. Saan tayo itinalaga? Sa buhay na walang hanggan. Basahin po natin ang Acts chapter 13, no? Verse 48. Ano sabi po dito? Acts chapter 13, verse 48. And when the Gentiles heard this, anong kanilang narinig na mahintin? Pangangaral. They were glad. Nagalak po sila. Okay? And glorified the word of the Lord. No? And as many as were ordained to eternal life, believe. Meron bang ordained to eternal life? Meron bang itinalaga sa buhay na walang hanggan ng Diyos? Meron. Anong kasunod? Yung mga in-ordain ni Lord sa eternal life, ito po yung mga sumampalataya sa Diyos. Tayo po yun. Amen po? Yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga nagsiserve sa Panginoon, yung mga sumusunod sa utos po ng ating Panginoon. Yun po yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya, sila po ay nung narinig nila ang Ebanghelyo ng Panginoon, sinampalatayanan po nila, naniwala po sila sa Ebanghelyo po ng ating Diyos na buhay. So malinaw po mga kapatid, na tayo ay pinili ng Diyos, hindi lamang pinili ng Diyos, kundi tayo din ay itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At ang gumawa po nito, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Number 2, according to the Scriptures, through the redemption of Jesus Christ is by the grace of God. Maging po ang pagtubos ni Kristo sa atin ay biyaya ng Diyos. Totoo ba yan? Amen. Biyaya ng Diyos kasi hindi naman tayo tumubos sa sarili natin. Tama po? Si Lord ang siyang nagtubos, no? Sa ating lahat, mga kapatid. Sino ang kanyang tinubos? Ang kanyang tinubos, yung mga pinili ng Diyos Ama before the foundation of the world. Ibinigay niya kay Kristo. Basahin po natin, mga kapatid. Aklat po ng John, chapter 6, verse 65. Sabi po dito, and he said, therefore I said unto you, that no man can come unto me, sabi po ni Christ, except it were given unto him of my Father. Ibinigay po ng Ama yung kanyang pinili kay Kristo para tubusin. Yun po ang tamang salvation. Yun po ang tamang kaligtasan, mga kapatid. No?
Sabi po dito, at sinabi niya, dahil dito ay sinabi ko sa inyo, si Lord po ang nagsasalita dito, na walang taong makakalapit sa akin, maliban na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Ibinigay, ipinagkaloob. O tingnan niyo po, malinaw po yun mga kapatid. Na tayo ay ibinigay ng Ama para po tubusin. Kaya po, ang actual redemption nangyari. Tama po? Nangyari ba actual redemption ng Panginoon? Yes. Actual redemption ng ating Panginoon. Nangyari po yan. 2,000 years ago na mga kapatid. Nangyari po ang pagtubos ng ating Panginoon Kristo. Kaya po, ang ating Panginoon Kristo ay pinanganak, and then ang nangyari ay the birth, no? At yung tinatawag na kamatayan ng ating Panginoon Kristo, and then after noon, after 3 days, ano nangyari? Nabuhay siya na muli. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? So, nung siya po ay namatay na, binanggit ko po noong nakaraan, wala ni isang apostol o disipulo o sino man na dati kasama-sama ng ating Panginoon Kristo ang kumuha ng kanyang bangkay. Sino yung kumuha? Si Joseph. Di po ba? Para ilibing yung bangkay ng ating Panginoon. Kasi sila lahat, nagsialisan sila. No? Hindi nila kinuha yung bangkay ng Panginoon. Noong nabuhay na magbuli ang ating Panginoon Kristo, kanino siya una nagpakita? Di ba kay Maria? Sa babae? Okay? Bakit babae ang una niyang pinapakitaan? Kasi ang gusto ni Lord, maipalaganap kaagad ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon Kristo. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Bakit babae? Kasi ang babae madaling magpalaganap. Tama po? Hindi ko sinasabi na nagmamarites ang babae. Di ba? Madali sila magpalaganap. Ay, dito ang ating Panginoon Kristo. Di ba? Sabi ng banal na kasulatan, quickly, umalis kaagad si Maria, binalita sa mga apostol. O tingnan niyo po. Kaya ang mga babae, ginagamit din po yan sa pag-share ng salita ng Diyos. Tama po? Huwag natin sabihin na, Pastor, ano ang gagawin ko dito sa church? Hindi naman pala ako makatayo. Kapatid, pwede kang gamitin ni Lord, magpagamit ka sa Lord para i-chismis ang salita ng Diyos. Amen? Para sabihin ang salita ng Diyos. Para ibahagi ang salita ng Diyos. Ay, ito ang sinasabi ng Panginoon. Di po ba? Dapat maging katulad po tayo kay Maria. Tama ba? Na talaga hong nagbahagi po ng mga salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabi na ang mga babae ay marites, no? Kundi sasabihin, ipangaral yung mga salita ng ating Panginoon. Now, sabi po dito sa Matthew chapter 20, basahin po natin. Okay? Matthew chapter 20, verse 28, mga kapatid. Sabi po dito, even as the Son of Man, okay? Anak ng tao. Bakit siya anak ng tao? Kasi anak po siya sa laman ni Maria. Tama? Anak po siya sa laman ni Maria. Kaya tawag sa kanya, Son of Man. Marami pong katawagan ating Panginoon Kristo. Came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Tingnan niyo po, ito pala ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay naparito, mga kapatid, ay hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa pantubos sa marami. Ang tinubos po, marami. Amen? Marami po ang tinubos ng ating Panginoon Kristo. Kaya po, malinaw mga kapatid, na ang katubusang ito, yung redemption, ay tinatawag din po ito na eternal o eternal redemption. Basahin po natin, Hebreo, mga kapatid, Hebreo chapter 9, verse 12. Sabi po dito sa Hebreo chapter 9, verse 12, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, no, sinong His ating Panginoon, but by His own blood,
He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Tingnan niyo po, meron pong eternal redemption. Walang hanggang katubusan. Sa pagtubos sa atin ng ating Panginoon Kristo, walang hanggan po yun, hindi nawawala ang pagtubos sa atin. Amen? Kung merong eternal redemption, meron din pong eternal salvation. Amen? Kasi tinubos tayo, niligtas tayo doon ng Panginoon sa kasalanan. Okay? Kaya po, hindi po yan magkalayo yung eternal redemption at saka eternal salvation. Kasi kung walang eternal redemption, wala ding eternal salvation. Tama? So malinaw po yun mga kapatid, na ito po ang ginawa ng Ama, ibinigay niya ang kanyang hinirang doon kay Kristo. Kaya po ang sabi po ng ating Panginoon, na ito po pala ang lahat na ito na ginawa, ay ginawa po ng Diyos. Okay? John chapter 6, verse 29. Anong sabi po dito? Jesus answered and said unto them, okay? Kasi ang pinag-usapan dito, tungkol po sa kaligtasan. Kaya sinagot po sila ng ating Panginoon Kristo, Jesus answered and said unto them, this is the word of God, that ye believe on Him whom He hath sent. Tingnan niyo po, sumagot si Jesus at sa kanila yung sinabi, ito ang gawa ng Diyos. Anong gawa ng Diyos? Yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ituloy natin na inyong sampalatayanan yung kanyang sinugo. Di po ba? Kaya ang sinugo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Wala ho siyang ibang sinugo. Wala ho siyang sinugong tao. Amen po? Wala po siyang sinugong nasa relihiyon. Wala ho siyang sinugong sinuman. Ang kanyang sugo ay isa lang, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid. Malinaw po yun na siya ang may gawa. Siya ang nagtubos sa atin. Siya ang nagligtas sa atin pong mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Next, Ephesians chapter 1 verse 7, anong sabi? Sabi po dito, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Tingnan niyo po. Alam niyo po ba, mayaman sa biyaya ang Diyos. Amen? Mayaman po siya mga kapatid. Maging ang ating kaligtasan, ginawa po ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo biniyayaan ng mga material na bagay, hindi lang po tayo biniyayaan ng kalusugan, amen po? Hindi lamang po tayo biniyayaan ng trabaho, negosyo o lahat na pinagkikitaan natin, yung kabuhayan natin. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Hindi lamang po yun ang biyaya ng Diyos. Masigit sa lahat, dapat atin pong makita, ating maintindihan na ang lalim ng biyaya ng Diyos ay ang biyaya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na siyang gumawa na ibinigay para sa atin. Amen po? Yun po dapat ang makita po natin. Hindi lamang po natin makita ang material. Maging po ang mga bagay na makalangit, mga kapatid, yung mga bagay eternal, ito pong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dapat makita po natin. Alam po ba sa Biblia, ang mga bagay na temporary nakikita natin. Nakita po ba natin? Yes. Pero yung mga bagay na eternal ba, nakita ba natin? Hindi. Siyempre, nasa lupa pa lang tayo. Tama po? Nandito pa tayo sa lupa, mga kapatid. Ang eternal, yung kaligtasan na eternal salvation, hindi pa natin nakikita aktual. Tama? Aktual. Pero nasa atin na. Tama? Sampalatayanan dapat natin. Basahin po natin. Aklat po ng 2 Corinthians, mga kapatid, chapter 4. Okay? Basahin po natin. 2 Corinthians. Okay?
Nawala yata ako sa 2 Corinthians. Na ang sinabi po roon, mga kapatid, ay ang mga bagay na nakikita, no? Sabi doon ni Pablo na ang mga bagay na nakikita ay temporal. Ngunit, sabi ni Pablo, ang mga bagay na hindi nakikita ay eternal. Ito po yung ating eternal salvation. Mamaya-maya, babalikan po natin yan, mga kapatid, no? Okay, next, ano pa pong sabi dito ng ating Panginoon, mga kapatid, tungkol sa katubusan ng ating mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoon? Romans chapter 3, no? Romans chapter 3 verse 24. Okay? Sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. Palibasa'y inaring ganap, no? Na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Kaya po, ang biyaya ng Diyos, walang bayad. Walang katumbas. Tama. Okay? Libre po yan na binigay ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang pagtubos. Okay? So malinaw po yan, no? According to the scriptures, through the redemption of Jesus Christ is by the grace of God. Next, number 3. According to the scriptures, spiritual birth, born again, regeneration, and born of God is by the grace of God. Ang born again, gawa po ng Diyos. Amen? Hindi po ito gawa ng tao. Hindi po ito sa pagdidikta ng tao para ka ma-born again. Hindi po ito sa pagbabasa ng salita ng Diyos para ka ma-born again. Hindi po. Walang ginawa po dito ang tao para siya ma-born again o mabago ang buhay po niya. Ang Diyos ang siyang nagbabago ng buhay po natin. Amen po? Siya po nag-born again sa atin. Hindi po dahil sa kalooban ng tao, hindi dahil sa kalooban ng laman, hindi dahil sa dugo, kundi tayo po ay binorn again dahil po sa kalooban ng ating Diyos. Basahin po natin yung John, mga kapatid. John chapter 1, verse 13. No? Sabi dito, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao. Kaya po ang born again, hindi po dahil sa pagdidikta ng pastor, hindi po dahil sa pagbautismo, hindi po dahil sa anumang mga activities sa church, hindi po yan. Kundi, ang kapanganakan o ang pag-born again sa anak po ng Diyos, ito po ay kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos, siya ang nag-born again sa atin, sa atin pong buhay na ito. Ano pa po, mga kapatid? 1 Peter. Basahin natin 1 Peter. No? Actually, marami pong talata, pero ilan lang po yung ating babasahin sapagkat gawin na po tayo sa oras. Sabi po dito, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. No? Kaya sabi po ng mga iba, tingnan mo, word of God ang siyang nagbo-born again. Hindi po. Anong word of God po ito, mga kapatid? Sabi po dito, mga kapatid, kung ito po ay word of God o sinulat sa Biblia, ang magbo-born again, hindi po ba ang Biblia ay nasisira? Nasisira po ba? Ang sinabi dito, binorn again tayo sa hindi nasisira eh. Diba? So, ang word of God na tinutukoy po nito, mga kapatid, ito po yung word na tinatawag po na sa Greek word na logos. Pag sinabing logos, ibig sabihin,
living word. Pag sinabing living word, which is our Lord Jesus Christ. Yun pong ibig sabihin, mga kapatid. So, ang nagbo-born again sa atin, ang Diyos, tama? Kaya ang sabi ho dito, sa John chapter 1 verse 1, siya po ang berbo. Doon, di po ba, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Kristo po yan. Sa verse 14, ano sabi? And the Word became flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. Ang ating Paiso Kristo po yan, mga kapatid. Ang tinutukoy po dito ni Pedro, ang ating Paiso Kristo. Being born again, not of corruptible seed. No? Yamang ipinanak kayo muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, mga kapatid. Sabi dito, but of incorruptible. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na ito, si Kristo, na nabubuhay at namamalagi. Tingnan niyo po. Malinaw po yun. Na ang salita ng Diyos, itong written word, ang written word kasi sa Greek word, rema. Magkaiba po ang logos sa rema. Pag sinabing rema, ibig sabihin written word. Tama? Ito po yung banal na kasulatan. Ito po yung scripture. Pero pag sinabing logos, ito po yung living word, which is our Lord Jesus Christ. So malinaw po yun. Hindi lahat sa Biblia ng Word of God, ito na yung rema. Hindi o. Ang tinutukoy dito ni Pedro, which is our Lord Jesus Christ, mga kapatid, nakasama po siya na tayo po ay born again, mga minamahal. No? Kasama tayo sa kanyang pagkabuhay na magmuli. No? Nung tayo po ay mga kasalanan pa sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa po ang mga pruweba, no? At katibayan, mga kapatid, dito sa tinatawag po na born again. Okay? Now, John chapter 3, basahin po natin. John chapter 3 verse 3, anong sabi? Sabi po dito, Jesus answered and said unto him, kay Nicodemus, Verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya ang tao na hindi born again, hindi po siya makakapasok sa karya ng Diyos. Okay? Malinaw po yun. No? Hindi siya makakita sa karya ng Diyos. Ito na yun natin sa verse 5. No? Pangalawang sinabi ng ating Panginoon, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yung water na sinasabi po dito, ito po yung blood of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, hindi ito water mismo na tubig. Diba? Kaya, kinukot ng maraming mga aral ngayon, ay ang blood, ang water daw dito, itong bautismo, hindi po. Ang water ay in-interpret po yan sa 1 John na tinutukoy po na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung umagos na dugo ng ating Jesucristo. Ituloy natin. And of the Spirit, of course, na ating Panginoon. He cannot enter into the kingdom of God. Hindi siya makakita, hindi siya makapasok sa kaharian ng ating Diyos. Kaya po, ang tanong ay, kailangan ba i-born again ng Diyos ang tao ay ang kanyang mga hinirang? Yes, kailangan. Sabi po dito sa verse 7, Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Ye must. Obligado mo ba? Obligado. Ye must be born again. Sabi po ng ating Panginoon, verse 8, The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Ganun po pala ang pagbo-born again ng Espiritu ng Diyos. Hindi natin alam kung saan nanggagaling, katulad ng hangin, kung saan man pumupunta. Okay? Dahil po sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Ang tanong, kaya bang i-resist ng tao ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi.
kayang gawin ni Lord na tayo po ay baguhin. Amen? Kaya po gawin ni Lord na ang dati nating puso, baguhin niya ng isang bagong puso. Tama po? Siya po ang nagbago ng lahat po sa buhay po natin. Dahil ang tao, tandaan po natin, ang tao po, walang kakayanan. Kung sa isang bagay pa, patapunan ang tao. Di ba ba? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, no, tayo po ay nandito ngayon at po rin Panginoon, inayos ni Lord ang buhay po natin at higit sa lahat, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Now, number 4. Ito na pong panghuli. Number 4, according to the scriptures, hindi sa akin, ayon sa mga kasulatan, hindi ayon kay pastor. According to the scriptures, final salvation, which is glorification, is by the grace of God. Yung final salvation natin dito sa mundo. Meron bang final salvation? Final. Ang may gawa nito, Diyos pa rin. Okay? Sino po ba ang babalik? Sino po ba ang nangakong bumalik para kunin niya yung kanyang mga tinubos? Di ba ang ating Panginoon Kristo? Tama po? Yun po ang tinatawag na second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung tinatawag na final salvation, no? Which is glorification, mga kapatid. Ito pala ay biyaya din ng Diyos. Sa ating pong, babasahin po natin ang 1 Corinthians, katibayan, na tayo po ay meron tinatawag na glorification o final phase of salvation. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Basahin po natin mga kapatid. Sabi po dito, sa verse 50, sa wikang Tagalog, para maintindihan po natin, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Yung laman natin at dugo, hindi ho makapagmana. Kaya, noong tayo binorn again, hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa kalooban ng laman. Di po ba na ano nyo, tanda nyo kanina? Okay? Ano po pang sabi dito? Okay? Sabi po dito, sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Verse 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. No? Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Okay? Kaya po, dapat sa paglilingkod sa Lord, huwag tayong patulog-tulog. Kasi sabi ni Lord, huwag tayong mga tulog. Ha? Dapat lagi tayong gising. Tama po? Okay? Kaya po may kanta po yan. Anong kanta na yan? I'm awake, alert, awake, enthusiastic. No? Okay? So dapat, gising tayo lagi. No? Pero ang tinutukoy po dito na natutulog, yung kamatayan. No? Pagkamatay ng isang tao. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sabi po dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata. Sige nga, orasan nyo nga ang kisap mata nyo. Di ba sandali lang? Tama po? Ilang segundo lang yan, kisap mata na. Meron nga ako nakikita panayang ganun Di ba? Kisap mata, gaganon-ganon. Meron ba kayo nakita ganun tao? Meron yan, gaganon-ganon siya. Oo, medyo may mata. Pero sabi ni Lord, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta o pakakak, napakalalim, no? Pakakak. Hindi ho pakak, mga kapatid. Sapagkat tutunog ang pakakak. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin.
Tingnan niyo po, ang mga namatay na kay Kristo, bubuhayin yon, babaguhin ang kanilang katawan. Katawan na hindi nabubulok. Ito po yung tinatawag na heavenly body. Tama? Yung katawan panlangit. Babaguhin po yan ni Lord, mga kapatid. Kita mo, pati katawan natin, babaguhin ni Lord. Naniwala ba tayo doon? Amen. Kaya ba gawin ng Diyos? Amen. Mukha yatang mahinang tiwala sa Lord, ha? Kaya bang baguhin ng Diyos ang katawan natin? Amen. Kaya baguhin ni Lord. E di kung kaya baguhin ni Lord ang katawan natin, kaya din pumili ni Lord. Amen. Before the foundation of the world, di po ba? Amen. Oh. Ano ba pong sabi dito? Ituloy natin. Okay? At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin. Sinong tayo? Yung mga buhay na ni Lord. Babaguhin din po yan. Bigyan din ng incorruptible body. Yung katawan na hindi nabubulok. Ito po yung tinatawag na heavenly body. Ituloy po natin sa verse 53. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. O tingnan niyo po, bibihisan ta ni Lord. No? Anong ibihis sa atin ni Lord? Hindi po pantalon na Levi's ang ibihis ni Lord sa atin. Hindi ho mamahalin na bihisan. Hindi ho barong. Hindi ho kung anumang mahal na pantalon o sapatos. Ang bibihis sa atin ni Lord, yung katawan na walang kasiraan. Tingnan niyo po, gaano kasarap po yung mga kapatid. Eh, pastor, ibig mo sabihin, robot na ako? Okay? Ituloy natin sa verse 54. Datapwat, pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayoy, ay mangyayari ang wika na susulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Tingnan niyo po, nilamon na po ng katagumpayan ang kamatayan. Tingnan niyo po mga kapatid. Ituloy natin sa verse 55. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo o victory na tinutukoy? Hindi ho, tibo itong tao. Diba? Yung tibo ay ang victory sa English po, mga kapatid. Ituloy po natin sa verse 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Verse 57. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Yun po ang tagumpay po natin, mga kapatid. Na tayo po ay mapunta sa langit. Sinong may gawa? Ang Diyos. May ginawa ba dito ang tao? Wala. Si Lord lahat po yung may gawa. All of these kinds of salvation are the works of God alone. Amen? Ang lahat na ito ng kaligtasan na ating pinag-aralan, ang may gawa nito ay ang ating Diyos lamang. Hindi po ito, walang kasama. Hindi kasama po dito ang tao, mga kapatid. Siya po ang may gawa, mga minamahal. Ngayon, dahil po si Lord ang siya nagligtas sa atin. 4 lang po yun. Sa sunod na yung isa, yung practical salvation. Ito po lahat, eternal salvation po ito. Yung aking itinuro po sa inyong 4 po ito, mga kapatid. I-clear natin para madali nating maintindihan yung 4 na ito. Okay? Kasi may exam po tayo sa sunod. Dapat masagot po natin ang tanong. Okay? Anong una? Ang una ay malinaw po
na we are chosen or elected of God before the world began. We are chosen by God before the foundation of the world. Yun pong una, tayo ay pinili ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. Pangalawa, we are redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. Pangatlo, we are regenerated. We are born again through the Spirit of God. At ang panghuli, pang-apat po ay yung tinatawag po na final phase of salvation. No? Our victory, mga kapatid, through our Lord Jesus Christ. Tinatawag din po ito na glorification, mga minamahal. Yung final na mangyayari po sa mundo ito, sa buhay po natin, sa harapan ng ating Panginoon. At ang lahat po ito ay grace po ng Panginoon. Amen? Ang lahat po ito ay gawa po ng ating Panginoon. Ngayon, ano po ngayon ang ating gagawin? Dahil tayo ay secured na, no? Tandaan po natin, mga kapatid, okay? Tayo po ay ligtas na at ang kaligtasan pong ito ay hindi nawala. Eternal salvation is not lost. Hindi po ito nawala. Amen? Ang eternal salvation, hindi po ito nawala. Hindi po ito kayang agawin ni numan. Hindi po ito kayang kunin ni sinuman. Tama po? Sapagkat ang nagbigay sa atin, ang gumawa po nito, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya ito po ngayon ang gagawin po natin. No? Bilang response sa ating Panginoon. Dahil binayaan po tayo ni Lord mga kapatid. Ito ngayon dapat ang gagawin natin. Sa verse 58 ng 1 Corinthians chapter 15. Sabi po dito, mga kapatid, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, no? Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Pag sinabi pong magsitatag at huwag makilos, hindi po ito ibig sabihin na huwag ka nang kumilos sa church. Pag sinabing ni Lord na huwag makilos, hindi ibig sabihin ay hindi ka dapat maapektuhan sa paglilingkod mo. Amen? Wala dapat nakaapekto sa paglilingkod mo sa Lord. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon ay dapat tayong sumasagana sa gawa ng Panginoon. At alam po natin na ang mga ginagawa po natin ay hindi walang kabuluhan sa Diyos. Ibig sabihin, ang ginagawa natin sa paglilingkod sa Lord, napakalaking kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Ibigay natin yung best natin sa ating Panginoon. Kaya po dito, mga kapatid, tandaan po natin, grace, peace, comfort, and hope given to us by God is incomparable to any wealth or things in this world. Totoo po ba yan? Walang katulad ang biyaya ng Diyos. Kahit man may kayamanan ka man sa iyong mga lahat ng mga bagay, walang katulad. Hindi kayang pantayan ang biyaya ng ating Panginoon. Nawa, tayo po ay pinagpala po ng mga salita ng Diyos at sa Kanya ang lahat ng karangalan
at kalwalhatian. Tayo lahat po'y tumayo at tayo po'y aawit po sa Lord.